Gerald Bea Kim saga, nagbabalik. Kim Chu, di na mapapatahimik. Catherine Bernardo, biglang nadamay sa Kim Emerald issue. Mga fans, umalma. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kumusta na mga ka-trenders? Alam nyo ang topic natin ngayon? Grabe, pamatay. Ito yung mga istoryang hanggang ngayon kapag binabalikan, talaga nagiinit ang ulo ng karamihan. At dahil nga tumitrending topic na naman ang love triangle sa showbiz natin noon, yan nga ay ang Kim, Bea, Gerald saga. Dito nga muna tayo magfo-focus ngayon. Ang pinakasimula raw kasi ng gulo noon, yung naging interview ni Kim Chu sa The Buzz. Dati, tinanong nga daw siya ni Tito Boy kung mahal niya nga daw si Gerald Anderson. Si Kim, a very sweet, very Kim. Sabi niya yes kasi special daw si Gerald. Pero nung binalikan nga siya ni Tito Boy ng isa pang tanong na mahal ka ba niya, ayun na, natigilan nga si Kim. Parang malalaglag yung luha niya kahit pilit siyang ngumiti. Kita mo sa mata niya na may bigat, parang may hindi siya pwedeng sabihin. Ang awkward nga ng moment na yon, grabe. Ramdam nga ng lahat ng mga manonood. Tapos halos kasunod nun, biglang kumalat yung mga chika na sina Gerald at Bea raw ang may something. Sa fans pa lang, riot na. May mga sinasabi na may alam na raw ang management, may mga clues, may mga sightings, kung ano-ano. Syempre hindi pa natin alam noon ang totoo o hindi, pero sa fandom noon, nagliliyab na ang mga emosyon nila. Nagkaroon pa raw ng announcement noon na may bagong movie, sina Kim at Gerald. Kaya ang iba, parang ang iniisip pang PR lang. Yung iba naman, coincidence lang daw. Pero kahit ano pa, naging dagdag gulo ngayon para sa mga fans. Ang mas nakakashock, yung pinakamalaking Kim Emerald fan group noon, nagpalit ng pangalan at naging Kim Chu World na lang. Para bang solid na sinasabi nila na Team Kim sila. Halos yung mga dating solid sa love team, nag-away-away na rin dahil sa issue. Pero ang pinaka-question nga ng marami noon, bakit parang walang masyadong news patungkol sa issue? May show pa raw na nag-teaser tungkol kay Bea at sa newman niya pero hindi daw ito itinuloy i-ere. Kaya yung ibang fans nagtanong kung may pinoprotektahan ba. Plus habang tahimik yung iba, si Kim daw ang pinaka nababato ng intriga. Pati yung mga sobrang unfair na chismis, fake news, siya yung tinatamaan. Ang mas malala, may kumalat pa raw noon na intriga na parang sobrang below the belt. Like nag-attempt daw si Kim na mag-suicide. Fake news na sineryoso nga ng ibang tao. May pep article pa nga raw patungkol dito na lumabas tapos biglang nawala. Kaya tuloy ang tanong ng mga fans noon, bakit pag ibang artista, ang bilis i-deny ng network? Pero pag kay Kim, parang hinayaan na lang. Sa kabilang side, maraming fans din na nagalit kay Gerald. Tinawag pa nga ng maraming fans noon si Gerald na serial cheater. Kahit syempre mga bansag lang yon ng netizens. Pero ganun nga kagrabe ang emosyon noon. Ang daming nag-turn against sa kanya dahil nga sa mga lumalabas na chismis. Pero ito nga ang magandang part. Si Kim kahit sobrang dami ng pinagdaanan, nakabangon ng bongga. Kaya yung mga fans, sobrang proud sa kanya ngayon. Lahat ng blessings niya, sabi nila, deserve niya talaga. Sa side naman ng mga fans na matagal ng galit noon, sinasabi nila na sana umamin na lang daw yung mga involved. Yung tipong harap sa publiko at sabihin kung ano talaga ang nangyari. Kasi tingin nila, scripted daw lahat ng damage control pero hanggang ngayon, mga hinala-hinala lang talaga. At sa huli, si Kim talaga nakakuha ng sympathy ng karamihan. Siya ang pinaka-naapektuhan kasi, pinaka-nasaktan at pinaka-minahal nga ulit ng mga fans pagkatapos nga ng lahat na naging issue. Kaya kung iisipin mo mga ka-trenders, hindi na nakaka-surprise kung bakit ang daming nakarelate at nakaintindi sa recent rant ni Kim sa ex. Grabe, parang full circle moment iyon. Kasi 'di ba dati sa gitna ng lahat ng intriga, nananahimik lang talaga ang aktres, umiiyak sa interviews, pilit ngumingiti kahit halatang wasak na. Ngayon, ibang Kim Chu na nga ang kaharap natin. Ngayong nagre-relapse na naman yung mga fans ng love team nila ni Gerald, alam mo na yung mga biglang bumabalik ang pag-uungkat ng past, mga lumang edits, lumang pictures, at syempre lumang chismis. Boom, si Kim mismo ang nag-debunk. Hindi na siya yung tipong tatahimik na lang dahil may pressure, management man or image na kailangang i-maintain. Ngayon, diretsa, malinaw,
daw, walang pa-suspense. At ang mas nakakatuwa, yung mga fans na ngayon, todo din ang suporta sa kanya. Proud na proud kasi sila kasi finally, si Kim marunong na magsalita para sa sarili niya. Hindi na siya natatakot mag-set ng boundaries. Hindi na rin siya nagpapadala sa love team nostalgia. Ang vibe niya ngayon, grow up na tayo guys, move on, masaya na siya, tama na yan. Ang dami pa nga nagsasabi na ang sarap panoorin kasi parang ibang aura na talaga ni Kim. Kalmado pero matapang. Sweet pa rin pero hindi na pwedeng apak-apakan. At syempre, yung dating sinasabi ng fans noon na sana ipagtanggol mo yung sarili mo, ngayon na nangyayari na. Live and in HD. Kaya habang bumabalik yung mga throwback clips, yung mga lumang issue at yung mga lumang chismis, si Kim mismo nga ang nagsasara na ng pinto. Siya na mismo nagsasabing hindi na siya babalik sa gulo ng nakaraan. Kaya kayo mga ka-chenders, ano masasabi nyo sa bagong Defender era ni Kim Chiu? Ang sarap, di ba? Yung tipong hindi na siya yung kawawang nasa gitna ng dulo, kundi yung babaeng alam na ang worth niya. Drops nyo na yung thoughts nyo sa comment section. Next topic naman tayo mga ka-chenders. At ito na nga, medyo nakakairita pa rin, medyo nakakagulat at medyo tanong mo why level. Kasi nga ngayon nadami na naman ang isa pang aktres sa si Catherine Bernardo sa issue pa rin ng Kim Emerald. Oo, as in bigla siyang naisama sa gulo na hindi naman niya sinimulan, hindi niya rin ginusto at lalong hindi naman patungkol pa sa kanya. So ganito nga yung eksena, ano? Ilang solid cat fans na napareact ng todo matapos madawit ang pangalan ni Catherine sa patutsada nga ni Kim Chiu patungkol sa mga nagsasabi raw na relapse 15 years ago nilang dalawa ni Gerald. Nangyari pa nga ito pagkatapos ngang umiwas ni Kim, 'di ba, nung lumapit si Gerald sa kanya sa Loyalty Award event ng Star Magic. Alam niyo yung awkward moment na alam mong may history pero choice na lang na wag lumapit, ganon. Tapos bigla may isang Kim Emerald fan sa X na nagpost ng medyo pasabog. Ang sabi niya hindi raw mararating ni Kim ang success niya kung wala si Gerald. Ang weird, 'di ba? Tapos eto nga, sinama pa niya ang pangalan ni na Catherine at Daniel Padilla. As in biglang sumulpot yung Katniel sa isang kwento na wala naman silang ambag talaga. Kaya syempre, nag-init ang ulo ng isang solid fan ni Catherine Bernardo. At itong fan na to, hindi talaga nagpatalo ha. Naglabas siya ng mahabang rant. Pero in simple summary, ganito nga ang vibe. Bakit ba lagi-lagi na lang nadadamay si Catherine sa issue ng ibang love teams? Matagal na raw kilala si Kath. Literally, lumaki siya sa showbiz. May pangalan na siya bago pa man nabuo kung anumang love team. Hindi raw dapat ginagamit si Catherine bilang pang-compare, pang-argue o pang-bandera kapag nauubusan ng point ang ibang fandom. Ang message, tigilan na yan. Nakakapagod at halatang insecure yung mga pilit na idinidikit ang pangalan niya. Dagdag pa niya na magkaiba sina Kim at Catherine at pareho naman silang dumaan sa hirap at tagal bago narating ang success nila ngayon. Kung may mga fans man na hindi matanggap na nagbago na ang takbo ng showbiz at hindi na umiikot ang mundo ng mga artista sa old love teams, choice nila yon. Pero para idamay si Catherine sa issue na hindi naman kanya, hindi na raw yun kailangan. Tama nga naman, 'di ba? At ang interesting part, tahimik lang nga ang Kim Paulandia. Parang hindi na nila sinawsawan kasi in a way, agree rin sila na hindi dapat nadadamay si Kim kung unnecessary ang mention ng ibang artista. Pero hindi doon natapos kasi pati sina Maha Salvador, Bea Alonso at Julia Barreto na literal walang kinalaman, tahimik sa buhay nila, nadamay din sa mga comment section. Parang ang common tone ng mga tao, sana raw tigilan na ang paghila sa mga babaeng artista sa mga lumang issue. Paulit-ulit na nga lang din, nakakapagod na. Para bang bawat issue, may dapat ilahad na listahan ng excess na wala na mga role sa pinag-uusapan. Except of course, yung kay Bea Alonso nga na lahat halos naniniwalang siya ang third party nga no sa Kim Emerald issue noon. Classic fandom war moment, isang post lang, biglang domino effect. Lahat nadadawit. Kahit yung mga taong hindi naman nakatingin, hindi sumasali, hindi nagsasalita. Pero bottom line ng mga fans ni Catherine, wag siyang gawing panghatak sa argumento. May sarili siyang pangalan, sarili siyang journey at hindi niya kailangan na isama sa kahit anong issue para lang may mapag-usapan. Yan muna mga ka-chenders, sumanda pa nga kayo dahil mukhang hindi pa tapos ang labanan sa comment section. And there you go mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!